Attorney, in one of your interviews, nabanggit po ninyo na deeply flawed and grossly unfair ang preliminary investigation ruling ng DOJ. May nakita po ba kayong pagkukulang o mali sa naging resolusyon ng DOJ na dapat itama? Oo nga po, ang nangyari ho kasi if they base the resolution basically only on the testimony of Julie Patidongan and his brothers, who are his co-conspirators. Sila ho talaga ang may kagagawa nitong malaking kalokohan na ito. And yet, sa mga statement ho nila, ibinabase yung mga akusasyon na dinadala ng DOJ ngayon sa korte. Marami hong inconsistencies dun sa mga affidavit ng mga magkakapatid na Patidongan. Yun po ay pinoint out namin sa mga affidavit na final namin sa DOJ. Meron po kaming tabular presentation ng inconsistencies between the statements in themselves and between the statements of one brother against the statements of the other brothers. Yun po, hindi ko nakitang kinonsidera yun dun sa resolution na natanggap namin kagabi. Kaya ako sinasabi na yung resolution is deeply flawed and rather unfair because in the beginning po kasi talagang ang nakikita namin pinupuntiryan nila rito ay si Mr. Ang. Talagang desidido sila, determinado sila na idikit yung akusasyon na ito kay Mr. Ang. Parang pinagplanuhan talaga nila from the beginning. Pero ganun pa man din po, pagpapalo kami ng motion for reconsideration at haharapin namin kung ano naman ipapile nila sa korte. Yun nga po, sabi niyo po na may mga inconsistencies dito sa mga testimonya ng magkapatid. Pero why do you think, bakit po nila kumbaga dinidiin si Atong Ang? Ano po ba ang nakikita niyong motibo nitong dalawang magkapatid na ito at talaga pong ikino-connect itong si Mr. Atong Ang dito po sa kaso ng mga missing sabongeros? Gusto kong pagkakapirahan itong adventure nila nung una talagang kasi yung nagsimula ho yan last year napailan ho ng kaso yan si Julie Patidongan. Right. Dahil dun sa pagdukot niya ng isang missing sabongero sa Manila Arena, nakunan po ng video yon ng media. Klarong-klaro po doon sa video na si Julie Patidongan ang may hawak nung isang missing sabongero na nakaposas. Isinasakay ho niya sa isang sasakyan. At yun hong meeting sa bungero na yun ay hindi na nakita. Klarong-klaro ho na si Don Patidongan nang may dala-dala ho ng tao at may pinasakay sa sasakyan. Nagkaroon na ho ng kaso yan sa RTC Manila. Pinakulong sila nung RTC, kanya lang nag-apila sila sa korte at nabigyan sila ng bail. Noon pong i-reconsider yun ng Court of Appeals, ni-reverse ho yung bail ni Patidongan at doon ho parang kumbaga nagpanic na yan si Julie. Ang ginawa, doon ho siya nagsabi na gusto niya maging isang whistleblower. At nakipag-usap siya kay Secretary Remulla, at that time Secretary of Justice. At doon na siya gumawa ng malaking istorya na siya ay isang inutusan lamang nung grupo ni Mr. Ang at yung mga kasamahan niya na sabongero na tinatawag nating Pitmaster A. Okay. Yun ho ang kanyang naging palusot para ho siya ay maka-escape po sa kanyang kagagawan. Pero attorney, para po mabigyan tayo ng konteksto, yung lalo po yung ating mga manonood ngayon, ano po ba yung naging relasyon ni Julie Patidongan at saka ni Atong Ang prior to this case? Si Julie Patidongan po ay nag-apply na bilang empleyado ni Mr. Ang ng nakaraan na. At for a while po, naging manager yan si Julie Patidongan. Anong taon po ito, attorney? Hindi ko na ho ngayon maalala, pero ang naalala ko, ang unang naging empleyado yan, nag-apply yan si Patidongan kay Mr. Ang, mga 2019.
2019. Nag-apply ko yan maging empleyado ni Mr. Ang. Sa magaling ko yan, maabilidad at nakaakyat ho sa sa organisasyon ni Mr. Ang. Kaya ho nung panahon ng isabong, nung panahon ng pandemic, malaki ho naging papel ni Julie Patidonga kasi siya naging parang utus-utusan at manager ni Mr. Ang para maiganap yung isabong ng araw. Doon ngayon siya, kumbaga, sumikat sa organisasyon ni Mr. Ang, nagpakilala. Doon niya nakilala yung mga ibang malalaking sabongero. Doon siya nagpakita ng gilas. At doon nagkaroon siya ng interest sa pagsasabong. At siya din mismo ay naging sabongero. At nakiparticipate doon sa isabong. Ano? Doon siya nakahanap ng medyo ilan na kaaway, na pagdisgustuhan niya dahil natatalo siya doon sa sabong. Gumawa siya ng sindikato niya, sila mga kapatid niya na dating nasa hold up na at pagnanakaw. At yun ang ginagawa nila, dinudukot nila yung mga kalaban nila. Tinatakot pagka hindi sumunod sa kagustuhan nila, pinapatay nila. So ang ibig niyo pong sabihin, yung mga alegasyon po ni Julie Patidongan against Atong Ang ay siya po talaga mismo yung gumagawa nun. Sa kanila po ba galing yung pinag-uusapan na parang cheat code ng mga sabongero? Sila po yung they're the ones who carried out the kidnapping, the detention, and killing of these missing sabongeros. At ang bala po, ang intensyon ho namin na magpresenta ng ebidensya para ipakita na si Julie Patidongan at kanyang mga kapatid ang siyang may kagagawan nitong pagdukot at maaaring pagpatay dito sa mga missing sabongeros. So meron po kayong ebidensya na talaga pong magtuturo against Julie Patidongan. If ever suntok sa buwan, pwede niyo po ba yun ay ma-share sa amin? Yung isa sa mga yan, at ang pinakaklaro ay yun hong 10 affidavit na final namin sa Department of Justice. Unang-una ay i-final yan sa CIDG. Ngunit hindi ho, so for some reason, hindi ho isinama ng CIDG doon sa referral nila sa DOJ. Kaya nung presentasyon na po sa preliminary investigation, kami na po ang nagpresenta ng 10 affidavit. Ngunit sa DOJ, sa base sa resolution nila ngayon, hindi rin nila pinansin yung 10 affidavit na yun. Meron, tsaka pinresenta din po namin yung klaro-klaro na CCTV na nakunan si Julie Patidongan. Meron pong testigo nag-identify na yung tao na yun sa CCTV ay si Julie Patidongan, may hawak-hawak na isang missing sabongero na ang sinasakay niya sa sasakyan at yung missing sabongero na yun, hindi na yun nakita. But Attorney, if you think that these are powerful evidences na makapagtatanggol sa inyong kliyente, why do you think hindi po ito pinansin sa DOJ? At nagtuloy pa rin po sila ng pagsasampa ng kaso? That's still a mystery to me up to now. But if you recall, very significant to or namamayani sa isip ko at sa pag-alala ko. Nung unang mapag-usapan yung 10 affidavit na yan, yun hong hepe ng CIDG, pinapalitan ni Secretary Remulla. Hiningi pa niya doon sa kapatid niya na si DILG Secretary John Vic Remulla na tanggalin yung si General Macapas na hepe ng DILG dahil hindi nagustuhan ni Secretary Boying Remulla yung direksyon ng investigasyon na ginagawa ni General Macapas. Ipinalit ho doon si General Abrahano
At nung ipalit si General Abrahano, walang isang buwan walang ilang linggo lang na nakalipas, i-final na agad yung kaso sa DOJ nang walang pasubali ng kahit na ano. So what are you implying here po, attorney, against sa the Ombudsman at former DOJ Secretary? Maaari po nagmamadya at that time dahil malakas ang pressure sa kanila nung mga kamag-anak ng missing Sabongeros na i-resolve na yung kaso nila dahil nga naman matagal na. Tapos naniwala ho kasi sila doon sa istorya ni Julie Patidongan na itinapon daw sa Taal Lake yung mga labi ng mga missing Sabongeros. Ilang taon ho nagda-dive sila doon sa Taal Lake. Wala naman pong nakukuhang sinasabing labi ng mga missing Sabongeros. Ang duda ko nga ho talaga, iba ang pinaglibingan nila Julie Patidongan ng kanilang mga biktima at itinuturo lang nila doon sa Taal Lake para maligaw yung mga investigador. Okay, pero prior po dito sa pagdidiin ni Julie Patidongan kay Mr. Atong Ang, nagkaroon po ba sila ng parang pag-aaway or alitan? Wala naman siguro. Siguro yung kahit na anong i-playo, meron siguro pagdidisgusto. Si Julie tumakbo nung huling eleksyon pagka-mayor sa Surigao. Tinulungan naman ni Mr. Ang, kanya lang parang isinisisi niya yung pagkatalo niya kay Mr. Ang. Ano? Hindi naman niya siguro maihisisi kay Mr. Ang lahat ng mga pangyayaring gano'n. Nagbigay naman si Mr. Ang sa kanya ng hinihingi niyang financial na tulong. Wala namang leader si Mr. Ang doon sa Surigao na masasabi mong uutusan niya na papanulunin si Patidongan.